Actually, pag nag-i-start ka, there are a lot of challenges. So, in the beginning, to tell you honestly, we cannot afford to have a vehicle of our own. Actually, nanghihiram ako sa father-in-law ko ng isang owner jeep type and doon namin nilalagay lahat sa bubong ng jeep. Yung aming mga gamit, yung aming mga tables and chairs, at talagang nanghihiram kami ng mga sasakyan dahil wala pa kami noong pambili. Well, ang talagang mga challenges ay isa muna, ang una ay sa tao. Nung umpisa kasi, wala pa kami para bang standard on how we will be able to cultivate to our people yung aming direction. Unlike today, alam namin yung trust namin. Alam namin na gagawin namin yung ito yung mga orientations na kailangan namin gawin muna bago i-deploy namin sila sa kanilang department. Eh dati kasi, hindi ganun eh. Kaya yung turnover din ng tao, noong unang panahon, mas madali silang mawala sa amin. So, nagkakaroon ka ng problema sa tao. Pangalawa, in terms of clients naman, yung mga memorable experience namin, nung ako ay nagba-bridal fair sa Manila, biglang may tumawag sa aking kaibigan ko. Ang sabi, Alex, ang truck ng Juan Carlo tumaob sa highway. My God! So, nung bigla akong tumawag sa commissary, yun pala, alam na nila. So, and this is a wedding. Just imagine a wedding na yung food delivery namin pala ang nakalagay doon ay tumaob. So, si tita, because it was a December, ang ginawa niya ay nagpaluto siya immediately of the same main courses nung nakalagay doon sa sasakyan. So, ako naman on my part, because the first thing that you have to offer is the cocktail, ang ginawa ko na lang, nag-source out na lang ako ng cocktail kahit anong nakuha ko para lang may maibigay kami during the cocktail hour. So, tinatanong ako ano mangyayari ganoon because I went straight to the venue. So sabi ko, sige po, ginagawan po namin ng paraan. Now, buti na lamang yung event na yon, they were asking us with not knowing na may nangyari, they were asking us to delay it for 1 hour. So, timely, dahil sa kami, di ba, pinipare namin ulit, ang nangyari, si tita was the one doing our preparation in our commissary here in Batangas. They were able to immediately do that. So, nung dumating na sa site, it's para bang 5 minutes na lang, dumating yung delivery, food delivery. And ang ganawa, lahat ng tao ko nakabantay na, talagang para ilagay sa buffet yung mga pagkain. Nung habang binubuksan ko yung mga shaping disc, nakita ko na parang ang ganda-ganda na pagkagawa, parehong-pareho nung ina-execute namin. Tapos, doon ako umiyak. Umiyak ako. Tapos, niyakap ako ng kliyente tsaka nung owner ng venue. Sabi nila, o ba't ka umiiyak pa? Wala lang. Parang nasabi ko na na-pressure lang ako masyado doon sa nangyari. Well, for me, para ba kasing during the time naman na nangyari yon, we've been catering for 10 years already. So sa akin, parang really sometimes these challenges will be coming to you. Parang sanay din naman ako na mayroong mga challenges, but not as this one, no? Pero ako na lang, consistently, I am telling my drivers na they have to be very careful, most especially during food delivery, because this is one of the most important part of the celebration, which is food. Sa Bagyong Ondoy naman, ang natatandaan ko, we have a parang food tasting event in Quezon City in Fernwood Gardens. Oh my God! Ang nangyari nun, buti na lamang, yung lahat ng catering namin sa Manila ay umaga. At yung aming catering dito sa South at sa Tagaytay sa gabi.
ang nangyari, yung mga pagkain namin, na-deliver namin ng umaga. Dahil maaga kaming pupunta sa site. Pero, walang mga guests. Pero kami nandoon. So, hindi kami makukomplainan ng aming client because we were there. Ang problema, yung mga guests hindi makapunta sa venue. Pero ang nakakashock pa doon, talagang nakita ko yung bagyo sa Fernwood Garden. Dahil yung pagtaas ng tubig, mantakbo ako, para lang ako makaalis doon. At sabi ko, pack up, sa silya kami. Tumutungtong para kami makaalis doon sa venue. Well, nung sumabog yung Taal Volcano, ang na-stop ang lahat ng catering sa Tagaytay. So, para bang, during that time, ang laking portion pie, kung may pie, ang laking portion ng pie ang Tagaytay because Tagaytay is really a wedding destination venue. At ang dami-dami talaga naming booking na totally nawala yun. So, what had happened, the worst sinundan ng pandemic. Akala namin tapos na kami doon, so nakakaunti-unti na sanang nakakabawi. Biglang nagkaroon ng pandemic. OMG. Akala naman namin, siguro it will take about yung pandemic, it will take about 1 week lang or 2 weeks. But the problem is we have a 5 million stock worth of raw materials, mga frozen goods. Imagine that. So, akala naman, so hindi naman kami parang natatakot dahil we are thinking that this will only be 1 week. So, nung tumatagal na, we have to do something about this. So, ang nangyari, una-muna, ang ginawa namin, para mag-grocery lang, yung pinagbibili na namin ng raw materials. But, ang problema, ang tao, mas gusto yung luto na. So, what we did, ako ay talagang not sleeping. Ang ginawa ko, inayos ko yung how we will develop catering into a food-to-go delivery. Sa awa ng Diyos, nakasurvive. But food-to-go, hindi kami kumita dyan. Ang ginawa namin, instead of full staff, ay nagkaroon kami ng advanced training sa mga tao namin para magkaroon kami ng knowledge sa signature plated menu. Doon namin na-develop talaga yon. Ang challenges will make you, para bang yung foundation mo will be stronger to face challenges. Kasi nakikita ko for every challenges that we have, we will learn something out of it. Siguro I would rather say I'm more ready to face challenges now because of the 30 years of experience that I had. Merong mga iba't ibang challenges na akong na-take. Yes, Juan Carlo is here to stay, and the best is yet to come.